hindi ka magiging better or hindi ka mag-improve if hindi mo ina-admit na hindi ka, what? Ulit, sorry. Okay. I think we're good. Hi, welcome to the first episode of Coffee Break. I'm your host. I'm Jai and this is Coffee Break. This is a Rigs PH podcast. Yun, ito yung first episode and di ko alam kung ano yung mga sabihin ko. If may magkakaroon ba ako ng intro. Pero this is Coffee Break. And of course, kailangan ba na tayong coffee? Ang coffee natin today is cold brew with 1 shot espresso and 2 pumps white mocha. Gusto ko lang bigyan ng mabilis na brief about coffee break or kung ba't ko ginawa yung podcast na to. Pero actually okay nga rin gawan siya ng isang complete episode eh. Pero coffee break is like a short break para malayo naman tayo sa world of tech kasi 'di ba syempre Rigs PH more on tech talaga and more on workspace and mga PC setups, computers, laptops, headphones, mga ganyang bagay. Well, yung coffee break naman is more on me, yung mga bagay na mostly hindi ko naman nasasabi or hindi naman napag-uusapan sa channel or hindi naman napapakita sa TikTok, sa YouTube or Facebook or Instagram. So yun. So ang topic natin for today is kung paano nag-start yung creative journey ko or paano ako naging content creator. So it started way back 2017, 2018, ganyan. High school ako neto, senior high school, graduating from De La Salle Santiago Zubel. Shoutout sa mga taga Zubel, Brave fans. Before pa nun, yung roots niyan is nung syempre pag high school, marami tayong mga projects. And talagang nag-excel ako sa mga videography, sa mga basta may about camera, ganyan. Pero at that time, hindi naman ako yung pinakamagaling. Kumbaga, sumunod lang ako sa mga mas marunong. Kumbaga, na-enjoy ko lang din nung time na yun. Fun fact lang, ito yung first time na i-share ko yung creative journey ko. So, yun nga, maraming mga video-related things na projects. Tapos, palagi pang, syempre mahilig dahil sa video. Tapos pag nababati ka pa na, uy, ganda naman ng mga edits mo. Syempre, lumalaki yung ulo natin. Diba? Yung mayabang tayo. Sige, gawa pa tayo. So, after that, nag-enroll ako sa YouTube University. So, mga tutorials, more on mga bagay na gusto kong matutunan. Like, color grading, kahit teal and orange lang yan. Basta more on videos or mga color grading, mga animation, kahit konti-konti or mga framing, FPS, mga ganyan, malilit na bagay. Tapos nung grade 10 pala, before pa pala ng graduating. Grade 10 ako, nangihiram na ako ng camera para mag-cover ng mga events and mga debut, mga birthday parties, mga weddings, ganyan. Weddings ba? And then after high school na ako nakapag-weddings. So, nagtuloy-tuloy yung mga shoots ko. Parang madalas akong absent sa school para lang makapag-shoot. Or if may mga seminars, mga webinar, mga seminars, mga attendan na related sa camera or mga basta about videography or about camera, ganyan. Mag-absent talaga ako kasi yun nga, na-enjoy ko pa nung mga time na yun. So, nung time na to, sure na ako na dito pa lang, interesado na ako sa gagawin ko. Pero at that time, I don't know yet yung subject na may enjoy ko talaga. Or magagawan ko ng videos na hindi masyadong exhausting. Yan. Naalala ko lang yung madalas sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko ngayon na noon pa lang alam na namin na sa video-related industry ka mapupunta. Pero at that time, never kong naisip na sa video-related industry ako mag-end up. Kasi dati parang passion lang or
Maganda lang, hobby lang. Maganda lang gawin. Ayun, hindi ako IT, pero nahilig ako sa mga PC. And nung senior high, una ako nag-build ng PC talaga. So yun, dito na ako medyo nahilig sa tech, sa mga PC ganyan. Pero yun nga, during this time, senior high school, tuloy-tuloy pa rin yung events ko. Talagang G pa rin ako sa gigs. Lahat ng gigs, G pa rin ako dyan. Lagi ko pa sinasabi na imposible naman makamit yung dream cam ko. Itong A63 na gamit ko, ito yung dream cam ko nung senior high school ako. Sabi ko, grabe, sobrang imposible naman. Iniisip ko pa lang, nasa stress na ako. Tuloy-tuloy pa rin ginagawa ko kasi mahal na mahal ko yung ginagawa ko dati. Buong senior high school, kilala ako or pagka may mga need ng videos talaga, ako tsaka yung friend ko yung laging nilalapitan. Palagi kaming hinahanap, lagi sa aming hinahanap is video editing or shoot, mga ganyan. So kahit nung gumraduate kami, talagang tinatawag pa rin kami sa school para mag-shoot ng mga videos para sa mga students or basta may may international event pa nga na ako yung nag-shoot. Pero yung time na yun, nangyayaran pa rin ako ng camera. Wala pa rin akong sariling camera. Eto na. After graduation, eto na, nag-risk na ako. Nag-take na ako ng risk. So since meron na akong experience sa freelancing or sa pag-video editing or video shoot, mga weddings, naisipan ko na kung bakit hindi na ako mag-college, diretso na ako sa freelance. Tapos, rekta na ako shoot ng mga gigs like debut, birthdays, weddings, product photography, kahit alam kong mahina ako doon. Lahat ng mga gigs or mga shoots na pwede kong rakitan para lang talagang kumita ng extra cash. So, before, I don't have a camera pero I do have a PC that time. Pero ginagamit ko yun sa school at that time kasi alam ko, nagpabili ako ng PC noon for school projects pero naalala ko wala akong MS Word, wala akong MS Excel or PowerPoint. Ang meron lang ako ng mga games. Pero yun nga. Anyway. So, September 6, 2018, naalala ko pa. Tinrade ko yung buong PC set ko to a camera rig. Naalala ko Sony A6000. Tapos, may gimbal. Yan dalawa na yun. Kaya yung camera rig na yan. So, since then, Sony guy na talaga ako. So at that time, I don't have a PC to edit on. Pero I do have a camera to shoot with. Technique ko naman that time. Nakiki-edit ako sa kapatid ko sa laptop, sa family laptop namin. Na ngayon, buhay pa. Dell. Sa Dell. Grabe, sobrang solid ng Dell. Pero anyway, simula that time, meron lang akong camera to shoot. So wala akong PC to edit. So, nakikiharam lang ako ng nakikiharam lang ako ng laptop na sobrang bagal para lang ma-edit ko yung mga gigs ko. So, risky talaga kasi what if may mangyari dun sa laptop na hindi naman for editing talaga, for lang siya, for office work, ganyan. At that time din, medyo mahina yung gig. So, ang ginawa ko, nag-ipon ako nagbabayan sila ako ng mga camera gears. Dito ko na rin, alam ko mas malakas yung kinita ko or mas malakas yung na-profit ko sa pag-buy and sell ng camera gears kasi naghanap ako ng murang lens and then binibenta ko ng mas mahal kahit na sobrang ganda ng lens. Pero kasi pag-profit talaga that time, talagang G kung G. Tapos yun, nagbibenta rin ako ng guitars, mga second hand tsaka mga vintage guitars, PC parts, yan, computer parts. So, sa time na to, kung ano yung mga niche na mga favorites or mga interested ako, ito yung mga binabayan sell ko. So kahit na, naalala ko pa that time, na kahit malayo yung mga meetups, talagang pupuntahan ko since, yun nga, syempre pag mahal mo yung ginagawa mo, pupuntahan mo talaga kahit na malayo. Tsaka syempre pag malaki yung cash. Pag malaki yung profit. Minsan kahit sketchy, sige go na. Risky talaga. Ayun. April 2019. Finally, na-build ko na yung dream PC ko. I mean, hindi naman dream PC, pero nakapag-build na ako ng PC. Ito yung pinakamasayang moment ko at that time kasi nakabuild na ako ng PC.
sabay ng camera kasi at that time, if gusto ko ng bagay, if bibili ako ng camera, kailangan i-let go ko yung computer ko. Or if gusto ko ng camera, kailangan i-let go ko yung PC setup ko. So, never ako nagkaroon ng time na same na meron ako both camera and computer. So, ito na yung time na nagkaroon ako ng both na sabay. Yun, both na sabay pa. So, yun. Super saya ako that time and super thankful ako kasi talagang talagang nagbunga na yung paghihirap ko, pag-buy and sell ko, pag-gawa ko, pag-shoots ko, yung mga ganyan. Never in my life ko talagang naisip na magkakaroon ako ng mga ganitong bagay na dati inisip ko lang, what if magkaroon kaya ako ng mga ganitong bagay na never ko talagang in-expect na magkakatotoo. Diba? Dati naisip lang natin yung mga bagay na pinapangarap natin. Pero ngayon, we already have the things that we dreamed of before. Kaya dapat maging thankful tayo palagi sa mga bagay na meron tayo ngayon. Asan na ba ako? April 2019, na-build ko yung PC, finally. And then, June 2019, nagamit ko yung PC and camera for a film competition. And we filmed a short film and won second place at first runner-up. Yan, ganun. So, dito ko nagamit fully talaga yung camera and yung PC ko at the same time. Kasi talagang doon nag-merge yung... Tapos, dream kumbaga, pinangarap ko talagang maging isang filmmaker. So, yung time na to talagang kahit sobrang nakakapagod yung filmmaking, grabe. At least na-experience ko siya once. So, August 2019, nag-start ako ng clothing brand. Ang mainly role ko doon is graphic designer, graphic artist. Yan, ako nagde-design. And then, syempre, pag nagma-market, kailangan din ng video. So, ako rin gumagawa ng videos. And then, August, di ba? Nung August, September, October. So, after 2 months, tinulungan ko naman yung friend ko with this clothing brand. And since then, naging okay naman. Naging success naman yung mga clothing brands na naging hinawakan ko at that time. October, so November, bumalik naman ako sa pag-event cover. Meron ulit mga weddings. Nagkaroon ulit ng mga shoots, mga debut, mga gigs, ganyan. Pero at this time, syempre, nung una kasi, kinakapama pa yung freelancing. Kinakapa ko pa yung freelancing. Tapos, nung time na to, dito na naglabo-labo talaga yung mundo ko. Kasi, pinagsabay-sabay ko yung mga bagay na akala ko mag-work out in the long run. Hindi ko na-enjoy yung pag-shoot, pag-cover ng mga debuts or mga weddings. As in, exhausting. Kahit kahit gusto ko yung pag-shoot, talagang hindi ko na-enjoy. Kumbaga, gusto ko naman yung ginagawa ko pero napapagod ako physically and mentally. Pero yung apoy, yung spark of creativity nandun pa din syempre. Kaya that time feel ko hindi talaga para sa akin yung industry na yon or yung strand na yon or yung ano bang tawag dun, branch na yon ng videography. So, yeah, 2019 nag-jumble talaga yung buhay ko. As in talagang dito na naggulong-gulo yung buhay ko talaga. In short, minadali ko yung mga bagay-bagay. Na yung mga bagay na akala ko kaya ko. Pero yun, syempre hindi pala. At this time pala, di ko pa rin nare-realize na maling pagsabay-sabayin yung mga bagay-bagay. Di pa ako natututo dito. 2019, di pa ako natuto. 2020, pandemic. Grabe, shoots. Buy and sell, syempre, wala, sarado. So, ang mangyayari lang dito, ang pwede lang natin gawin dito, pwede ko lang gawin at that time is, wala, tunga ka sa bahay, di ba? Laro-laro, GTA, Valorant pa yung bagong labas na eh. So, at that time, yun yung pinaka-lowest. Yun yung pinaka-lowest sa lowest talaga ng life ko as a creative person. Kasi, syempre, ang hirap naman maging creative tapos
boxed ka or kahon na kahon ka. Literal na kahon kasi nasa loob ka lang ng bahay. At that time, I don't know what to do. I really don't know what to do. And na-pressure ako, naisip ko na lang na what if ibenta ko na lang yung PC ko? What if ibenta ko na lang yung camera ko para at least naman, di ba? Feel ko kasi at that time, liabilities yung dalawang yun, yung camera ko and yung PC ko. And at least pag nabenta ko, di ba, bawas sa mga natatenggang gamit dito sa bahay. Siyempre, pandemic, wala namang ano lang yun eh. Kumbaga dead money yun para sa akin kasi hindi gumagalaw. So after a year of pandemic, parang second wave bata ng pandemic, na-try ko, so na-try ko na yung a little bit of everything. Diba? Na-try ko na mag-debuts, product shoot, mga ganyan. Pero, yun nga, diba, napapagod ako with the events. Pero, late ko lang na-realize na all this time, asset ko pala yung camera and tech or yung camera and yung computer. So, this time, tinry ko mag-video production or gumawa ng videos, nag-tech or PC work setup or mga PC-related contents, mga ganyan. Saka pa lang na-try gumawa ng content sa TikTok. Nung nahiyang-hiya pa ako kasi syempre nung pandemic, syempre pag TikTok, alam natin yung mga cringe ng mga sumasayaw. So, at that time, di ko pa sinasabi or konti pa lang nakakaalam na nagte-TikTok or gumagawa ako ng TikTok videos. So, nag-start ako sa content creation. Ang mainly mga contents ko is keyboards or mga knowledge, tips, b-rolls. Madalas b-rolls kasi syempre pagka starting content creator ka, konti lang naman yung resources mo. So, you have to make the most out of your environment or kung ano yung mga bagay na kung ano yung meron ako that time. So, nire-review ko yung mga bagay na meron ako. Keyboard ko, pinagtitipan ko yan. Tapos nag-review ako, nag-feature ako ng mga setups dati. Wala lang, ang ganda lang kasi all this time, nandyan lang pala yung mga bagay na masasabi mong siya na pala yung the one. Or kumbaga, siya na yung match. Kumbaga, siya yung naging bridge mo towards your own definition of success. Para sa akin kasi, yun yung naging bridge ko na all this time, nung high school pa lang ako, andun na yun eh. Mahilig na ako mag-video eh. Mahilig na ako gumawa or mahilig na ako sa PC, maglaro, mag-games, mag-build ng PC at that time. Pero never talagang sumagi sa isip ko na maging content creator. So yun. So naalala ko lang ulit na ang goal ko before is mag-post ng 4 times a day. 4 times a day mag-post ng video. Siyempre starting, kailangan kayod eh. So natuwa ako after a month of creating content. Nag-boom naman. Kumbaga, nag-workout naman. So, tuloy-tuloy pa rin ako. At that time, wala pa namang, wala namang mga commissions eh. Kumbaga, pure passion lang yung content creation. So, if naging driving force ko yung, driving force ba tawag din? I mean, if pera yung nagtulak sa akin to make and to create contents, for sure, hindi ako tatagal ng ganito kasi mababurnout ako agad. Kasi ilang years pa bago pa naging profitable. Kumbaga ganun. Kumbaga matagal yung ROI. Nag-enjoy ako gumawa ng videos and yun, nag-enjoy ako gumawa ng videos sa bagay na hindi ako napagod. As in, hindi talaga ako, napapagod ako physically pero hindi ako napapagod gumawa ng content kasi mahal na mahal ko yung ginagawa ko. And gustong gusto ko yung ginagawa ko. Kasi para sa akin merong deeper meaning yung hindi lang yung paggawa ng content, kumbaga yung buong process niya. So yun, dumami yung followers, yung collabs, tapos maraming mga brands na nag-reach out. So marami ng mga brands na nakakilala sa akin. So lumaki na syempre as usual. Di pa tayo tapos guys, lumaki na naman yung ulo ko as usual. Lumaki na yung ulo ko. So this time, sabi ko kaya ko na. Kaya ko na eh. Malaki na yung brand ko. So, this time, nag-build naman ako ng brand. Ito, sa family business naman namin to. Nag-build ako ng brand.
na about mga plants naman. Table plants. So, that time, actually, nag-boom naman yung business na yun. Hindi lang na-maintain. Hanggang ngayon, may naghahanap pa rin ng mga plants. So, if gusto nyo guys, make sure let me know. Pero anyway, para yun nga, nag-boom naman siya. Pero, syempre, hindi ko naman pwedeng pagsabay-sabayin yung mga bagay. Tapos, nagbato pa ako ng idea sa friend ko na, ay, gumawa ako ng clothing line, gumawa ka ng podcast, tapos gumawa ng bagong TikTok channel. Ayun na, sabay-sabay na natin. Ayun. History repeats itself. Dito ko na napagtanto talaga. Ito na yung naging turning point ko na, mali pala yun. Ito yung one key at a time. Diba? Don't rush something you want to last forever. So, para mag-grow ka, isa-isa lang, diba? I-let go mo. I-let go mo na yung mga bagay na hindi mo naman mabibigyan ng focus at the moment. Siguro, in the future, share ko lang din. Currently, OMG, nagagawa ko na yung podcast na dati. Pinangarap ko lang. So, ngayon, slowly but surely na ako. Anyway. So, this time, nag-focus ako sa isang bagay, content creation. Currently, I'm a full-time content creator. Everyday ko tong ginagawa and time-consuming gumawa ng content. Pero okay lang. Mahal na mahal ko kasi yung ginagawa ko. So, yun. Sobrang workaholic ko. Hindi dahil mukha akong pera, kundi dahil mahal ko yung ginagawa ko. And yeah, talagang napipiga yung creative juice ko every single day, which is very important as a content creator. So, I love the process, which is making videos and the subject. Of course, yung tech or yung keyboards, computers, ganyan. So, yun, sobrang tuwang-tuwa talaga ako. And now, currently, I'm a full-time content creator. I work on my own time. I do what I love. Work with my favorite brands. Test out different products. And the most important thing is that I inspire a lot of people and natutuwa ako na natutuwa sila sa mga videos ko. Tsaka yung na-inspire sila na maging content creator din. Natutuwa sila na ng videos ko and basta marami ako nare-receive ng mga kind words and mga sobrang inspiring and talagang nakaka-motivate gumawa ng contents. And kinikilig ako lalo pagka may nakaka-recognize sa akin sa public place or nagpapapicture lalo akong ginaganahan and lalo akong talagang nare-realize ko na talagang nagkakaroon pala ako ng impact. Kasi naisip ko, hindi naman sila magpapicture if hindi nila kumbaga, if meron naman ako makita ang influencer, hindi ito lang di ako magpapicture if hindi ko talaga siya nililook up or na-idolize. Hindi naman siya na-idolize pero you know what I mean, guys. In conclusion, creativity is not limited to the realm of artists and musicians. It's a human or universal human trait. It's the ability to think beyond the boundaries, to connect seemingly unrelated ideas, and to bring something new into existence. And creativity is the fuel that drives innovation, problem solving, and personal growth. Actually, ito yung naging script ko, guidelines ko nung nagtok ako sa FEU. So, talagang binabrowse ko lang talaga. So, ang naging essence talaga ng creativity, ng pagiging creative person or magiging sa pag-content creation para sa akin is number 1, curiosity and wonder. Exploring something we're curious about and embrace a beginner's mindset. Na-share ko rin to before na if you admit na we don't know a lot of things or hindi natin, tama ba? Wait lang. If we admit na hindi natin alam, kumbaga marami pa tayo matututunan in this world. Mapa-content creation man or sa buhay, sa life. Okay, embrace failure and take risk. Yan yung maging takeaways ko sa life ko. Yung past years ko sa pagko-content create or sa content creation. Malayo pa ako pero alam kong malayo na rin yung pinanggalingan ko. Kaya I'm happy to share this to you kasi gusto ko ring ma-inspire kayo and matuto kayo sa mga mistakes na nagawa ko. Diba?
sabi nga nila, di ba? It's either matuto ka sa sarili mong mistakes or with others' mistakes, di ba? Di ba? Take the risk or lose the chance. In my case, that time talagang di ko na assess yung risk eh. Kaya talagang, I mean, nandun yung risk pero hindi ko naisip na, ay talagang risky if nag-fail. Pero hindi ko naisip yun kasi talagang in-embrace ko yung risk. Kumbaga, in-embrace ko yung pinanghawakan ko na lang yung love ko with the creative process. We learn from our failures. We push the boundaries of what is possible and unlock our true creative potential. Di ba? Yun. Number 3 is nurturing growth mindset. Pagka fixed mindset kasi meron tayo palaging limited yung mga bagay na natututunan natin. Kasi sinasabi natin, ay alam ko na yan eh. So, yun yung nagiging hindrance natin para matuto pa or talagang mag-improve pa in life or hindi naman in life or hindi lang naman in content creation. Basta sa lahat ng aspect. And lastly is creating space for solitude and reflection. Ito yung naging pinaka malakas na impact sa akin nung past ko talaga kasi nag-isolate talaga. Siyempre, pandemic talagang isolated ka at that time. And talagang it allows us to disconnect and dive deep into our thoughts and see a better reflection. So yun, that's the end of my first ever episode and hopefully guys na-enjoy nyo. And look at that, meron pa rin akong coffee. Na-enjoy ako sa makipagkwentuhan. If you guys have any content or ideas or topics na gusto nyong pag-usapan itakel ko, anything about life, motivation, process, progress, ano ba? Discipline, dedication, goals, purpose, kahit ano, basta you think na pwede kong itakel, anything, may creative process, mga ganyan, anything guys, basta open naman ako dyan. Yung podcast naman na to is hindi lang limited sa akin. Kumbaga kung ano yung masasuggest nyo, if kaya ko naman, why not? So yeah, again, my name is Jai and you can follow RigsPH on all social media platforms. RigsPH on Facebook, Rigs Philippines on Instagram, RigsPH_ on TikTok, and RigsPH V2 on YouTube, mainly on YouTube and TikTok. So yeah, I hope you guys enjoyed this episode and see you. I mean, paano see you? Di pala. I hope you guys have a great day. If matulog ka na ngayon, I hope you had a great day. I hope you slept well, you sleep well. Good night, good morning, and have a great day or have a great night. And yeah, yun lang. Bye guys. Bye. OMG, it's 4 already. Time check, it's 4 already. 3 pa lang pala, 3:30. So yeah, bye-bye. Thank you guys.